Kasi sabi ni Sir, yung power ng Bureau of Fire Protection, and how do we work with the local bureau po sa mga LGUs pagdating ho sa ganitong implementation ng fire code? Yung BFP and the local government unit po, alam naman natin na it has separate and distinct personality. Ika nga, yung sa local government unit, they have their own policy to implement, they have their own laws and ordinances to implement, just like the Bureau of Fire Protection. We also have statutes to implement. Pag may ginagawa po kami, especially po when we recommend for because we also do recommend for the demolition of establishments, we coordinate with the local government unit. Nang sa ganon, since that is also their area of responsibility, kino-coordinate po namin yan. Hindi po basta-bastang kami na mismo ang pupunta para para ipasara ang mga establishment with the help po ng local government unit natin. Yung sa network naman po with other LGUs, especially kapag ka talagang malakas halimbawa yung fire incident, di ba po may mga nag-respond from other municipalities, ano? Lalo na sa mga fire truck. Pagka ganun po, halimbawa naganap yung sunog sa isang syudad, minsan kasi there was a time na nagturuan kung yan is sa city, yan is sa provincial or sa regional. So paano ho ba pagka ganyan sa response? Pagka mga sunog po? Pag may mga ganong sunog po, we base on the alarm kasi yan eh, kung nasa first alarm, second alarm, third alarm. We have the so-called running cards kasi. Running cards. Yung mga standby municipal fire stations, just like what happened po sa bed and breakfast, kana lang natin, na hindi siya simple fire, it is a conflagration. So ibig sabihin pag conflagration kasi hindi na kaya yan ng Tuguegarao City Fire Station. So it needs support from the contiguous municipal fire stations. Doon po pumapasok yung mga sinasabi nating running cards. Yung mga malalapit po na fire stations, yun po agad ang nagre-responde. Okay. Si kasamang Mar muna, and then si kasamang TJ. Hindi na, ikaw na. Oo. Let's talk on an inventory. Sir, particularly sa Region 2, ilan hong units ang fire department sa fireman ninyo? Firefighter. Serviceable fire trucks? Hindi, inventory muna pagkatapos ilan ang serviceable, ilan ang under repair, ilan ang junk na. At may bago ba? Pagkatapos, sige, sir. Ituloy-tuloy na lang ninyo ang tanong. The second question is, particular dun sa sinasabi ninyong extension ng host, hindi ba doon yung pwedeng gamitin yung fire hydrant ng ano ang patakaran dito? Dahil previous press conference, hindi muna kayo makagalaw doon kung walang permiso ang water district. Kumusta ang relasyon ninyo ngayon sa water district? Okay, nagtanong muna. Inspector Tabingo, sir. Okay, so sagutin muna natin yung tanong mo, sir, with regards to sa inventory ng ating mga fire trucks, no? Kung ilan yung serviceable, unserviceable, and under repair, no? Sa buong Region 2, we have 92 fire trucks. Hindi pa kasali dyan yung mga hindi pa donated na fire trucks from LGUs and some non-government organizations, no? In Cagayan, we have 29 serviceable fire trucks. Lahat po serviceable as of February 15. Meron tayong 6 na under repair. Isa dyan ang Peña Blanca. Okay, sa Isabela, meron naman tayong 31 na serviceable fire truck. So, mas marami ang fire truck ng Isabela ngayon. They have only 3 under repair and meron silang 1 na unserviceable. Sa Nueva Vizcaya, meron tayong 16 serviceable fire truck and 1 under repair. Sa Quirino naman, meron silang 4 na fire trucks and 1 under repair. 92 lahat ang total ng ating fire trucks dito sa Region 2. Regarding naman sa ating mga fire hoses, no? Nagkaroon tayo ng procurement pala last July 2012, last year, no? We have 250 fire hoses na 1.5 ang diameter size niya. Meron ding nagkaroon din ng 23 na fire hoses na 2.5.
41 na fire boots. Nagkaroon din tayo ng 33 na fire helmets, 140 na gloves, 108 na boots, at saka 8 sets na SCBA, yung tinatawag natin na yung breathing apparatus, no? Self-contained breathing apparatus. Medyo nakalimutan ko kasi, no? And of course, we have also procured some rescue equipment, no? Yung gamit ng ating mga rescuers, no? Nagkaroon din tayo ng procurement ng mga batteries ng mga fire trucks para madali lang umandar pa yung mga fire trucks natin. Of course, meron din tayong 163 tires with flap and tubes na na-procure last year. And they were all distributed to all fire stations region-wide, no? Of course, nag-procure din tayo ng mga iba't ibang office equipments para mas ma-modernize po na ating mga stations, no? Okay. Nagkaroon din tayo ng quartermaster supplies. Yung mga beddings, mga foam mattresses ng ating mga fire stations. So medyo in-upgrade na rin yung ating yung mga living conditions ng ating mga fire station mga fire stations, no, sa kanilang mga quarters. Nagkaroon din sila ng 145 sets ng double deck, yung steel po 'yun. Every double deck na bed, meron silang mensyang 2 pillows, 2 pillowcase, 2 blanket, 2 bedsheet, saka foam na 2 rin, no. Meron ding na-donate sa atin ang LPGMA na ambulance na makakatulong din sa ating rescue capability ng ating emergency medical services, no. So pasalamat din po kami sa LPGMA sa pagbigay po ng ambulance. Ambulance. And of course, fire truck din. Isa dito sa Tuguegarao and I think 7 na sa Isabela ang naibigay na to different municipalities. Okay. Yung pangalawang tanong, I guess sa Tuguegarao City yun kasi yung MTWD yung sinasabi ni kasama. Follow up muna doon. Ano po yung... Follow up muna doon. Sige. Follow up Sir, muna. 92 yung bilang po ng mga fire trucks natin. Yes, sir. May mga unserviceable. Yung 92 is serviceable. Yes. No, may isa na unserviceable. Okay. Sa Isabela. Doon sa kabuang bilang na yon, ilan po yung bilang ng municipalities sa buong Region 2 na wala pong fire truck? Okay. Marami pa po ba na munisipyo? Konti na lang daw. Pero ilan po ba yun? Yung ating Towns without fire trucks. Fire truck, no? Bilang ng ating municipalities na walang fire station, Fire truck. Automatic kasi na pag may walang fire truck, wala ring fire station. Okay. So, region-wide, meron tayong 33 pa na municipalities without station and either without station or without fire truck, no? Kabuuan ng municipality na meron na 89 municipalities region-wide. Ang 4 na cities meron. Municipality with fire station is 56. 56 po. Okay. With regards naman sa strength natin sa personnel, meron tayong 877 personnel region-wide. Yeah. Maglilid po yung tanong ko doon sa personnel naman. Yes, sir. Yun ho bang mga kagamitan nyo, sir, is tamang-tama lang ho ba doon sa kabuang bilang ng personnel natin? Kung merong pagkukulang, mga ilan po yung kakulangan? Actually, kulang pa rin po tayo ng personnel region-wide, no? Kung meron man tayo na re-recruit, marami rin nagre-retire, no? At hindi rin natin maiwasan because that is their option. Their option is to have an optional retirement, so na-reach na nila ang 20 years, so yun na yung choice nila. 20 years. 20 years in the service lang pala din ang kanila pa. Hindi, pasagot muna natin yung tanong kasi kanina pa nag-aantay ang ating mga kababayan. Paano nga ba po ang alituntunin ngayon dun sa fire hydrant na yun, sir? Gaya ang sabi ko noon, when was the last time na nagkaroon na naman tayong tipon-tipon, sir? Tuloy na erase ko yung issue na yun. Because after the incidents of the bed and breakfast, what we did in the city of Tuguegarao is we wrote a letter
address to Ma'am Nina Lumawan, the manager of the Tuguegarao, IOIC manager ng Tuguegarao Water District. Oo. So ano daw ang papaalisin? We requested actually for the duplicate key para sa mga hydrants. Pero ang sabi nila, hanggang ngayon, we kept on following it up. Sabi nila, still under deliberation. Because we also requested po, mandated kasi sa Fire Code of the Philippines natin, that for every water districts, for every municipality, they shall provide. Shall, ibig sabihin, mandatory on their part supposed to be. They shall provide the 20% needs, water needs po ng mga bumbero. Unfortunately, in the city of Tuguegarao, wala pa po yun because that is also included dun sa sulat na binigay po namin kay Ma'am Nina Lumawan. Oh, so may problema pa rin hanggang ngayon. Hindi, si kasamang TJ muna, kanina pa siya nag-aantay. Okay. Good evening, good morning to everyone. No? Nabanggit nyo po yung bread and breakfast, no? Yes, sir. Yes, sir. Ano sa tingin nyo po doon? Ano pong marirekomenda nyo? Madedemolish o ma-repair? Yung sa bed and breakfast po? Yes po. Ang nangyari naman sa pag demolition naman kasi ibig sabihin yung we also have to consider the materials used. Pag sinabing subject for demolition, baka nakasagabal na yan o nuisance na yan para sa publiko. Considering that the structure of the bed and breakfast naman po is concrete naman, konkreto naman po, wala namang problema. We cannot recommend for the demolition of that. Sir, aware po ba kayo na may parang nire-repair po yung loob ngayon? Yes, we are aware po. Kung sakaling i-repair naman po nila yan, well, that is their prerogative because that is their personal property. Kung sakaling mag-open naman sila ng panibagong negosyo dun, still they have to secure business permit and certificate po sa opisina natin. Because hindi naman natin pwedeng ipagbawal yan, despite the fact na may nangyari nga, meron silang lapses, we cannot recommend for the demolition of that building. Paano po yung mga violations po dati? Iko-correct natin yan, syempre, yung mga violations sila. Kasi sabi ko nga kanina, the Bureau of Fire Protection has the power to recommend for the closure of the establishment once they did not comply with the necessary requirements provided for by the Fire Code of the Philippines. So nagpaalam po sila kumuha po sila ng permit. Kasi nakita po namin. Hindi pa po, kasi ang ginagawa naman nila, sir, actually is nililinis pa lang yung area. Hindi naman nila ginagawang business area yun. Nililinis pa lang nila. Kasi ang ginamit nilang place ngayon is yung harap mismo ng People's Gym. Doon na sila nagbebenta ngayon. Oo, sir, kasi sumilip kami doon. Meron na naman motor kasi doon at nire-repair pa yung loob. Kaya ako natanong po sa iyo kung humingi po sila ng permit. Ano? Ganun po. Thank you very much for the information po. Papasyalan po namin yun. Papasyalan po namin. Say, Inspector Tabingo. Sir, yung mga unserviceable po ba na fire trucks, automatic na rin po ba na wala yung MOE po doon? The practice is that yung MOE niya, nang-hold mo na. Kasi unserviceable nga eh. So, that's it. Okay. Meron po bang request ngayon, sir, for additional fire trucks sa ibang mga municipalities? We have still 33. Without fire station. Without fire stations. Kasi that includes yung mga coastal towns ng Isabela. No? So, very impossible na magkaroon din sila ng mga fire stations dyan. Hindi nila kailangan. And besides, we have outnumbered or we have lack of personnel to man those stations. At ang ating national office, meron silang mga bagong fire trucks ngayon na in-issue to different regions. So we are just awaiting for their directive para i-receive namin yung mga fire trucks doon. So ang schedule siguro of distribution ng mga fire trucks na yun, in fact, nasa karami yung mga fire trucks ngayon. Ilan po ang mapupunta sa Region 2, sir? I think 2 lang yung ibibigay to be deployed either Tuguegarao, Kawayan, or Santiago and Ilagan. Yung tatlong cities ang pinagpipilian. Pipilian pa lang. Okay, sir. Any follow-up? Doon sa nababanggit ni
FO3 Narag na may mga, ang ginagawa nila is magre-recommenda kung kailangan ipasara yung establishment na may mga lapses, may mga pagkukulang. May mga nai-recommenda na ba kayo? Sige, sir. Okay. Okay, ganito po kasi ang nangyari noong 2011 when I was still the chief of the Fire Safety Enforcement Division of the Tuguegarao City Fire Station. Kasi nalipat na ako dito sa Office of the Provincial Fire Marshal. Kung maalala nyo o maalala ko, in the year 2011, that was May and June, nirekomenda ko po ang dalawang establishment for closure. Ang Carolina Building, kung napapansin nyo yung building in front of the CSU, dyan sa Karitan, yung Manegdeg, machine shop. At saka yung Guzman Apartment na tapat ng FL Vargas College. Yes. The office, the Tuguegarao City Fire Station recommended the stoppage and closure of that, the stoppage of operation and closure of the building. But unluckily, doon sa follow-up namin, humingi sila ng grace period for them to comply with the defects and deficiencies that was noted during the tour of inspection. Sir, ano po ba yung defects nila, sir? Yung defects po is amounting. Kasi hindi lang basta-basta na magpa-sara ka o magpa-closure ka ng isang, magpa-stop o magpa-closure ka ng isang establishment o isang building, pag hindi grabe na yung defects. Yung mga defects niyan po ay no fire exits, electrical wiring installation is not in accordance with the electrical code, no fire suppression devices, no fire alarm, nagpapakasira sila. Boarding house yun eh. Yes. So that violation is tantamount to the stoppage and closure with the following process. Ang unang-una, you must conduct an inspection. After that, after the inspection, magbibigay ka ng inspection report. I-note mo doon kung ano mga violations that was noted. Then give them a grace period. Pagkatapos nun, magkakanda ka ulit ng re-inspection after the expiration of the grace period. Notice to comply. After the notice to comply, magbibigay ka naman ng notice to correct violation with the necessary administrative fines. Meron ng administrative fines yun. If the administrator or the owner of the building is recalcitrant, yung tigas ang ulo. Pagkatapos nun, doon sa proseso na yan, despite the numerous inspection that you conducted, magre-recommenda ka na ngayon ng stoppage and closure. That is one of the most important features sa bagong fire code ngayon, that we have the power. Kahit yung regional office, yung regional director, meron na siyang power. Pati yung provincial director, meron na siyang power pag dinelegate ng regional director through channel. Basta na-proseso lahat yung mga ginawa ng mga fire safety inspectors. Okay. Well, doon sa recommendation ko, humingi po sila ng extension of time. And it was granted. Ang ginawa nila, permissible kasi sa provision ng fire code ang hihingi ng extension. Basta doon sa hinihingi nila,
nandoon yung mga scope of work at nandoon kung ilang araw tatapusin yung trabaho, yung mga defects. So yung ginran po, irang pong buwan, sir? 2 months. 2 months. It was, almost 1 year. Granted po sila. Now, after the conduct of re-inspection, we found out that they complied with the requirements. Pero yung Guzman, talagang hindi na po na-comply, voluntarily, sinabi nila, papademolish na lang namin yung building at papalitan namin ng bago. Okay. Yes, next question siguro si kasamang Suzette Roson ng PIA. Good morning po. Clarifications lang po in securing fire clearance. Di ba po pag nag-apply tayo ng permit, ng clearance, meron po tayong binabayaran, tapos inspection, ganun. Upon the release ng clearance, ano pa po yung additional na binabayaran na hindi naman po kasama dun sa OR? Meron bang additional? Sir? Meron po yung you are asking for the 100 peso po. Yung 100 peso po kasi, that is for the certification fee. Mandated po kasi yan sa Fire Code of the Philippines. Yung other sources of income po ng Bureau of Fire Protection. Kasi yung certificate kasi na ini-issue po namin, na clearance na ini-issue namin, kami po ang nagpapaprint dun. Expenses po rin namin yun. So, para magkaroon din kami ng panibagong for the replacement ng certificate at saka nung papel po, attached na po naman dun yung documentary stamp tax po. So, hindi po kayo binigyan ng resibo? Meron po, pero yung ordinary receipt lang. I mean, bakit hindi siya isama talaga dun sa OR natin, yung official receipt na upon payment para hindi na nalilito yung mga nag-a-avail kasi Hindi siya reflected sa OR, pero meron siyang separate temporary receipt. O yung ordinary lang, yung hindi siya official. Meron pa po bang, last few questions siguro kasamang Lan and kasamang TJ. Sige po, last question from my end. Maitanong ko rin po regarding our fire volunteers. Kasi, di ba sabi nyo nga po, kulang na kulang din yung personnel ng BFP. And then pagka may mga sunog, hindi po naiaalis yung mga incidents na hindi lang sa pelikula yung binabalikan yung gamit. Naiwan yung wallet, naiwan yung ganito, babalikan yung mga mahalagang documents. So dun sa mga fire volunteers, paano din po yung mga trainings? Kasi yung iba gustong tumulong pero somehow, the more na dumadami yung taong gustong tumulong, parang mas nahihirapan po ang BFP to control yun hong sunog. Paano po yung pagpili natin and yun hong pag-conduct ninyo din ng trainings for other volunteers or sa rescue groups? Kaming mga bumbero kasi actually continuous yung training and seminars po namin na provided po ng Bureau of Fire Protection. One of the advocacy din po ng Bureau of Fire Protection is to have to organize the so-called fire volunteer brigades. Actually, that is what we are doing in the city of Tuguegarao. Kasi itong mga fire volunteer brigades po, na though they are not registered, kasi hindi pa registered ang mga yan ginagawa na lang po namin yan dito mostly sa mga establishments to serve as sila agad ang magbibigay ng tawag dito ng parang sila agad ang first aiders kumbaga. Sila ang unang magre-respond kasi ang sinasabi nga namin dial 160 in case of fire or 0916253588 po. Yun po ang nagiging ng mga organized fire brigades po natin for every establishments. Kapag malaki na po yung sunog, sila na po ang tumatawag sa 160 para kami ang magresponde. Ngayon naman po, there are times kasi na kapag may mga sunog dyan, nakikialam ang mga tao, hindi po natin, yun nga po ang dapat existence po ng Philippine National Police natin. Sila po ang nagko-cordon the area. Kasi hindi naman natin alam, lalong-lalo na po kung yung mga nagre-respondo, yung mga outgoing personnel po ng BFP, na kung minsan po, pag outgoing personnel lang nagre-responde, hindi mo na ma-identify kung BFP o hindi. Kasi kami naman po, we are mandated by law na pag kahit
outgoing ka, kahit off-duty ka, pag may sunog, we are mandated na mag-responde pa rin po. Okay. Siguro mamaya sa follow-up kasi paubos na yung ating oras, alamin natin yung ating pong fire incidents report. Hindi pa yung ata nire-report ni Sir. Meron na po bang mga naganap na sunog ngayong taon? At in comparison to last year, ano po ang ating pong trend? Well, as of today, February 26, we have listed at least 13 fire incidents region-wide. Kailan po, Sir? 13 since January. Meron Of na tayong 2013? 13 region-wide. In Cagayan, we have 6 fire incidents na nangyari na since January. And last year 2012, medyo mas mataas yung damage ng sunog last year, because if you still remember yung sunog sa Santiago City Public Market. Yes, oo. December yata yun. October 2 ata, October 1. Nag-amount yan ng at least 50 million. So yun yung pinakamalaking sunog natin last year. So we have tallied 93,130,430 last year. Comparing 2011 na meron lang 67 million plus ang sunog, ang amount ng damage ng sunog. So tumaas ang damage natin last year. Breakdown daw, Sir. Yung 13 po, per province, sa Cagayan, nung January, nagkasunog po tayo dito sa Tugigaraw, dito sa May Caritan Norte. January 1 po yan. We have also nung January 16 sa Barangay Karatakat sa Amulong. Then January 23 sa Barangay Natapian East, Solana. Puro structure residential po lahat ito, no? Then this February, nakapagtali po tayo ng February 4 sa Santa Praxedes. Structural din, residential. Then dalawa nung February 15 sa may Lanna, Solana at saka sa Barangay Tupang, Alcala. So ilan po sa Isabela, Sir? 6 kasi sa Cagayan, ilan sa Isabela? Sa Isabela, nagkaroon din ng 4. Apat. How about sa Nueva Vizcaya? Nueva Vizcaya, isa lang. And sa Quirino meron po ba? Wala rin sa Batanes? Wala pa pong sunog sa Quirino so far. From January to present. And in addition din po kanina, yung kawalan po ng fire station natin. No? We have created central fire stations. No? Nagkaroon tayo ng clustered municipality. Like for example, in Alacapan, in Lasam, under po sila ng Alacapan Fire Station. So, ang may primary responsibility whenever there are fire incidents or kaya kung sino yung mga mag-i-inspect doon ay ang Alacapan Fire Station. Sa Abulog naman, Ballesteros. Sa Santa Teresita, we have Gonzaga and so on and so forth. Like in Piat, hawak din nila ang Rizal. So, at least kahit paano po, na-address pa natin yung kawalan ng fire stations. But nevertheless, sa ating issues and concerns during command conferences, ino-open up natin yan po, yung creation ng fire station, procurement ng fire truck sa wala pang fire truck na station, and even yung possible creation of fire station in Batanes. Okay. One last concern, it's about yung fire extinguisher po natin na requirement at saka yung fire exit. Kumusta na po ito ngayon, especially for Tuguegarao City, Sir? Yung mga fire exits po natin, pag hindi, gaya nga ng sabi ni Sir Danny, pag hindi sila nag-comply dun sa secondary fire exit sa atin, kasi most of the establishment owners kasi in the city of Tuguegarao, pag sinabi nilang malaki, kahit malaki yung pinapasukan nila, ay iba pa rin po kasi yung secondary exit na sinasabi. Just like what we did dito sa Maria's house po, it is 53 years in existence. Last year po when we conducted inspection sa Maria, sure just to comply with the requirements of law. Yung fire extinguisher naman po na sinasabi ninyo, actually that is only one of the fire basic requirements po ng Fire Code of the Philippines. Kasi sa Tuguegarao City po, especially po yung kahit medyo maganda na yung negosyo nila, once we recommended for the installation of fire safety suppression devices, ayaw nila. Kasi they do not like to protect their business, they are more on profit. Ayaw nila. Ngayon, pag may mangyari,
may mangyari, sisihin na naman bombero. So once they will not comply with the requirements of the law, ika nga, yung basic requirements, then we have the power again to we cannot immediately or we cannot tawag dito issue yung kailangan nilang certificate for their permit. Okay, thank you very much for that, sir. At yan po mga kaibigan, alam kong napakarami pa saring tatanong ng ating mga kasama, pero dahil ubos na po yung ating oras at paubos na rin yung aking boses, mamaya na si kasamang TJ, maawa ka sa aking boses, mamaya sisingit mo na lang yung tanong mo after po nitong ating tipon-tipan sa PIA. And of course, ipinapaalala ko lamang po, Fire Prevention Month 2013, sa March na po yan, of course March 1 to 31, ang tema po natin ngayong taon ay sunog at sakuna, pagandaan, kalikasan ay pangalagaan ng matamasa ang pag-unlad ng bayan. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Sir, maraming salamat po, ma'am. At mga sirs na BFB, Region, Cagayan at sa Tuguegarao City. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purites Licas, maraming salamat. Magandang araw sa inyo.